Good day, ma'am, sir. Sa mga maa-assign sa Mega World, Bilang isang maintenance personnel ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang good grooming standards. at ang mga dapat at hindi dapat gawin sa trabaho. Tara, simulan na natin! Para sa mga babae, narito ang tamang ayos para sa inyo. Sa buhok, dapat na maayos ang pagkakatali nito. At palaging malinis at walang ibang kulay kundi itim lamang. Gawing presentable ang mukha at maglagay lamang ng light makeup tulad ng face powder, blush on, at lipstick para di mukhang maputla. Para sa kamay at kuko, dapat na regular na putulin at malinis ang mga ito. Ang nail polish ay pwede, ngunit dapat colorless o natural lamang. Hindi maaari ang may kulay. Ang mga alahas tulad ng singseng, relo, kwintas, o porcelas ay mahigpit na ipinagbabawal na nakasuot habang on duty. Sa uniform, dapat maayos at malinis ang pagkakaplansya. Hindi dapat madumi ang kwelyo. Ang logo ng cooperative ay dapat na maayos at naroroon sa uniforme at hindi dapat sira. Palaging nakasuot ang Co-op ID sa lahat ng oras. Para sa pantalon, dapat na ito ay slacks na kulay itim lamang. Hindi pinapayagan ang mga maong. Ang mga sapatos ay dapat na itim ang kulay, well-polished at nasa mabuting kondisyon. Ang medyas ay dapat na itim na kulay lamang at palaging malinis. Smile. Laging tatandaan na hindi kumpleto ang ating good grooming kung hindi sasamahan ng ngiti sa mukha. Tandaan ang acronym na SMILE. S. Show willingness to assist every guest. Ipakita sa mga guests kung gaano ka kasaya sa pag-assist sa kanila. M. Make it a habit to greet guests sincerely. Palaging batiin ang mga guests o kliyente. I. Initiate a feeling of warm welcome. Magkaroon ng pagpupusang i-welcome ang mga guests o kliyente. L. Let the guest feel special. Ipakita sa mga guests na sila ay welcome at espesyal. A. Express gratitude to guests at all times. Magpasalamat sa mga guests sa lahat ng oras. Para sa mga lalaki, ito ang tamang ayos para sa inyo. Ang buhok ay dapat maiksi o clean cut at nakasuklay ng maayos. Ang bigote ay dapat maikli at hindi nakalaylay. Dapat nakahit ang mga buhok sa mukha araw-araw. Para naman sa kamay, ang mga kuko ay dapat na regular na putulin at panatilihing malinis. Ang mga alahas tulad ng singsing, relo, kwintas at porcelas ay mahigpit na ipinagbabawal na nakasuot habang on duty. Sa uniform, dapat malinis at maayos ang pagkakaplansya. Hindi dapat marumi ang kwelyo. Ang logo ng cooperative ay dapat na maayos at naroroon sa uniform at hindi dapat sira. Palaging nakasuot ang Co-op ID sa lahat ng oras. Para naman sa sinturon, ito ay dapat kulay itim at nasa maayos na kondisyon. Para sa pantalon, dapat ito ay slacks na kulay itim at hindi pinapayagan ng maong. Sa sapatos, ang mga sapatos ay dapat na itim ang kulay, well-polished at nasa mabuting kondisyon. Ang medyas ay dapat itim na kulay lamang at palaging malinis. Para sa uniform schedule, polo jacket simula Lunes hanggang Biyernes. At polo shirt naman tuwing Sabado at Linggo. Muli, ito ay munting paalala para sa mga ma-assign sa Mega World. Laging tandaan na laging maging presentable sa iyong trabaho dahil sinisimbolo nito ang kumpanyang iyong pinagtatrabahuan. Gawin mo itong gabay sa iyong pagtatrabaho. Mga dapat gawin ng isang maintenance personnel. Una, magsuot ng wastong protective gear. Palaging magsuot ng naaangkop na personal protective equipment o PPE, tulad ng guantes,
face mask at sapatos na hindi madulas upang matiyak ang kaligtasan. Sundin ang protocol sa paglilinis. Sumunod sa mga itinakdang pamamaraan sa paglilinis ng mga particular na lugar tulad ng high zone risk. Ang high zone risk ay isang area o lugar na kung saan mataas ang tsansa na magkaroon ng panganib tulad ng mga pantry, restroom, electrical area, locker area, at equipment room. Gamitin ng wasto ang mga panlinis. Siguraduhin gumamit ng tamang ahente at kagamitan sa paglilinis para sa bawat gawain. At palaging sundin ang mga paalala upang maiwasan ang pinsala. Panatilihing malinis ang mga working area. Palaging ayusin at tinisin ang iyong sariling equipment at supply upang maiwasan ang kalat at cross-contamination. Itapon ng maayos ang mga basura. Gumamit ng mga itinalagang basurahan para sa pagtatapon ng basura. Ihiwalay ang mga nare-recycle at sundin ang mga alituntunin ng kumpanya para sa tamang paggamit ng mapanganib na kagamitan. Mag-report agad ng mga issue sa inyong trabaho. Ipagbigay alam sa iyong supervisor ang nasirang kagamitan, panganib o iba pang problema na maaaring makaapekto sa kaligtasan at kausayan ng lahat. Unahin ang kaligtasan. Sundin ang mga paalala sa kaligtasan. Maging alerto sa iyong paligid at mag-ingat sa mga matulis o mabigat na bagay. Igalang ang privacy ng mga kliyente. Maging maingat sa mga gamit at espasyo ng mga bisita o kliyente. Hawakan o ilipat lamang ang mga gamit kung kinakailangan. Gamitin ang iyong oras ng tama. Hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng cellphone maliban na lamang sa pag-check ng messages o utos ng mga kliyente. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtutok sa cellphone. Panatilihin ang positibong pag-uugali. Pumasok sa trabaho na may magalang, mabuting pag-uugali dahil ito ay refleksyon ng organisasyon na iyong pinagtatrabahuhan. Ito ang mga hindi dapat gawin ng isang housekeeping personnel. Una, huwag lampasan ang mga lugar. Iwasang gumawa ng shortcut sa paglilinis. Tiyakin na ang bawat nakatalagang lugar ay malilinisan. Huwag gumamit na labis na mga kemikal. Ang sobrang paggamit ng mga produktong panlinis ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga gamit, makairita sa iyong balat at lumikha ng hindi kinakailangang basura. Huwag iwan na expose o nakikita ang mga panlinis. Itago ito o ilagay sa tamang lagayan. Huwag iwanang walang karatula ang mga basang sahig. Palaging maglagay ng wet floor na karatula upang maiwasan ang pagkadulas at mahulog sa mga sahig na hindi pa natuyo. Huwag hawakan ang mga personal na gamit. Iwasang galawin o hawakan ang personal na gamit ng mga kliyente, maliban na lamang kung kinakailangan. Huwag ipagwalang bahala ang mga panganib. Huwag ipagwalang bahala ang mga bagay na maaaring maging sanhi ng panganib, tulad ng mga natapon na likido, sirang gamit, o mga harang sa exit doors. I-report agad ang mga ito o ayusin. Huwag paghalu-haluin ang mga kemikal. Ang paghahalo ng mga kemikal na panlinis ay maaaring lumikha ng mga panganib na usok o reaksyon. Palaging gumamit ng produktong naaayon sa tamang proseso ng paggamit. Huwag iwanan ang mga kagamitan. Panatilihing maayos ang pagsisinop ng mga kagamitan upang maiwasan ang aksidente kung ito ay gagamitin. Huwag magmadali sa mga gawain. Iwasang magmadali sa iyong paglilinis dahil maaari itong umantong sa hindi magandang kalidad ng trabaho o kaya naman ay makapinsala. Maglaan ng oras upang makumpleto ang iyong tamang paglilinis. Huwag mangialam sa trabaho ng iba. Maging maalalahanin sa ibang nagtatrabaho. Iwasan ang pag-iingay para di makagambala sa iba. Iwasan ang pagchismis o makisali sa chismis. Panatilihin ang pagiging profesional sa trabaho. Iwasan ang pag-uusap na maaaring makaapekto sa trabaho ng bawat isa. Ang pagiging presentable at maayos ay kailangan gawin sa lahat ng oras. At nagsisimula ito sa pamamagitan ng tamang personal hygiene at good grooming practices.
Ngayon, at nalaman mo na ang mga dapat at di dapat gawin sa loob ng trabaho, Gawin mo itong basehan para ikay maging isang ganap na maintenance personnel. hanggang sa muli ka para maraming salamat sa iyong panonood.